Pagkatapos ng laban, may ibinunyag ang Japan. Nagulantang ang mundo ng boxing si Japan matapos itumba ng Pinoy boxer na si Gabriel Santissima, ang dating walang talo at puro knockout ang kartada na si Subaru Murata. Ang laban ay nagtapos sa desisyon pabor kay Santissima at nagtapos din ang perpektong record ni Murata na may 10 magkakasunod ng mga knockout victory. Kaya naman mga kwento, balikan muna natin ng kaunti ang nangyari sa laban. Naging pahirapan ang laban para kay Murata na bumalik sa ring matapos ang 9 na buwan. Nahirapan siya sa simula sa mabilis at matutulis na suntok ni Santissima, bagamat unti-unti niyang nakukuha ang kanyang ritmo sa 2nd round at nagpakawala ng mga matutulis na suntok sa ika-4 na round, pero nagulat ang lahat sa ika-6 na round. Habang sinusubukan ni Murata na tapusin ang laban, tinamaan siya ng kaliwang counter mula kay Santissima bago tumunog ang bell na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sinubukan ni Murata na makabawi sa ika-7 hanggang ika-10 round, ngunit hindi na niya kayang itumba si Santissima. Nang marinig ang desisyon, nagtatalon sa tuwa si Santissima habang si Murata naman ay halatang dismayado. Kaya dito na ibinunyag ng Team Murata na dahil sa suntok ng Santissima na nagpabagsak kay Murata na nagpabago ng laro ng Hapon ay naniguro sila. Bagamat nakakapaglakad si Murata pabalik sa kanyang dressing room, dinala pa rin siya sa hospital para sa precautionary measures. Kaya naman wala siyang naging komento pagkatapos ng laban. Ito na sana ang magiging testamento para kay Murata na umakyat sa world stage, ngunit ang naging resulta ay kabaliktaran. Akala ko matatapos na niya sa ika-6 na round, pero ang suntok raw ng Pinoy ay talagang tumalab. Payag ni Takeshi Hamada, ang kinatawan ng Taken Gym. Nagtaka rin siya kung paano tumalab ng gusto ang isang suntok at inamin na akala ko mas makakaya pa niya sa ika-round 8, round 9 at saka sa round 10, pero hindi pala. Ito ay isang laban na may maraming pagsisisi. Ang pagkatalo ni Murata makakwento kay Santissima, isang patunay sa lakas at determinasyon ng mga boksingero mula sa Pilipinas at nabigay ng bagong muka sa World Boxing Organization Asia Pacific Super Bantamweight Division. Samantalang mga kwento, sa gitna ng mga pahayag ni Rico Masoda na tila kumpiyansa sa kanyang tagumpay, nananatiling kalmado ngunit mapanganib ang veterano na si Nonito Donaire Jr. Sa edad na 43 anyos, malinaw ang mensahe ng The Filipino Flash na hindi siya narito para lamang may kipagbakbakan. Narito siya para manalo at muling gumawa ng kasaysayan. Inihalin tulad ng Japanese prospect na si Rico Masoda ang kanilang nakataktang laban sa March 15 na isang serious sword fight. Tinutukoy ni Masoda ang kanyang left straight at ang kilalang left hook ni Donaire bilang matalim na kayang tumapos ng laban na isang iglap lamang. Bagamat balak ni Masoda na gamitin si Donaire bilang stepping stone para makapasok sa World Arena ngayong 2026, pero tila mga kwento, nakalimutan ng batang Hapon ang swordsmanship ni Donaire ay hinubog ito ng higit 2 dekada ng karanasan sa pinakamataas na antas ng boxing. Hindi naman nagpapa-apekto si Donaire sa mga banat ng kampo ng Hapon. Sa katunayan, agad na siyang bumalik sa gym noon pang December 24, ilang araw lamang matapos ang kanyang huling laban upang simulan ang pagganda sa Cebu. Eyes forward, I've been back in the gym, no announcements, no shortcuts, just work. Payag ni Donaire. Ito ang pinaghandaan ng disiplina, parehong gutom, parehong layunin, ngunit bagong kabanata. Para kay Donaire mga kwento, ang laban na ito ay isang WBA World Title Eliminator. Ang mananalo ay makakakuha ng pagkakataong hamunin ang kampiyon para sa world title. Sa kabila ng pagiging underdog sa mata ng ilang kritiko dahil sa kanyang edad, nananatiling number 1 rank contender si Donaire sa WBA Bantamweight Division, habang itong si Masoda naman ay nasa ika-4 na pwesto. Kaya naman ay huwag nating kalimutan ang lugar ng kanilang bakbakan sa Yokohama, Bontai, Japan. EDSA, March 15, 2026. Ang nakataya ang pagkakataon para sa world title shot parang dangal ng nag-isang Filipino Flash. Mga kakwento, sa darating na sagupan, hindi hayaan ni Donaire ng God's left hand, successor ni Masoda, ang magdikta ng kapalaran gamit ang kanyang talino sa loob ng ring at pamatay na left hook. Handang ipakita ng isang alamat na siya hindi basta-basta kumukupas at mas lalong nag-aalab ng galit, lalong-lalo na kung siya ay minamaliit.